Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang paksang lingwistikong komunidad. Batid natin na ang wika ay ginagamit sa komunikasyon at ito ang dahilan upang makapag-ugnayan ang bawat isa. Napagbubuklod-buklod ng wika ang grupo ng tao dahil nagkakaintindihan sila at nagagampanan nila ang kani-kanilang tungkulin upang maging kapaki-pakinabang ito hindi lamang sa sarili kundi para sa lahat. Sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na lingwistikong komunidad, kung saan nagkakaroon ng panlipunang dimensyon ang wika dahil napagsasama-sama nito ang mga tao upang makabuo ng isang komunidad tungo sa pagpapatupad ng tungkulin, pagkilos, at kolektibong ugnayan sa ikauunlad ng bawat isa. Kung sa ganitong paraan, nagagamit ang wika, maaari nating masabi na ang isang komunidad ay kabilang sa lingwistikong komunidad. Narito ang mga salik ng lingwistikong komunidad ayon kay Saville at Troike, taong 2003 hanggang 2014. Una, may kaisahan sa paggamit ng wika at naibabahagi ito sa iba. Kapag sinabi nating ang isang komunidad ay lingwistikong komunidad, kailangan homogeneous ang wika. Ibig sabihin, homogeneous ang wika o iisang anyo at variety o uri ang wikang ginagamit ng mga taong kabilang sa komunidad na ito. Pangalawa, nakapagbabahagi at malaya ang kasapi sa tuntunin ng wika at interpretasyon nito. Katulad ito ng kinagawi ang interpersonal na komunikasyon gamit ang pahiwatig ng mga Pilipino. Ibig sabihin, ang mga taong kabilang sa isang lingwistikong komunidad ay malaya na maipahayag ang kanilang sariling interpretasyon tungkol sa wika na kanilang ginagamit. Pangatlo, may kaisahan sa pagpapahalaga at palagay hinggil sa gamit ng wika. Ibig sabihin, mahalaga para sa kanila ang pagkakaroon ng pagkakaisa hinggil sa pagpapahalaga sa mga gamit ng wika. Kapag sinabi natin lingwistikong komunidad, ito ay umiiral lamang sa sektor, grupo, o unit na nagkakaunawaan sa iisang gamit nila ng wika. Ibig sabihin ay homogeneous, na may kaisahan na uri o anyo. Nagkakaintindihan sila sa tuntunin nito at naibabahagi ng bawat isa ang parehong pagpapahalaga at damdamin sa paggamit nila ng wika at pakikitungo nila sa isa't isa. Narito ang ilang mga halimbawa. Una, sa mga sektor. Kapag sinabi nating sektor, ito yung mga manggagawa na malay sa kanilang karapatan at tungkulin sa bayan na nagbubuklod sa pagsapi sa kilusang paggawa. Pangalawa ay ang grupong formal. Kabilang rito ang Bible Study Group na nangangaral ng salita ng Diyos. Pangatlo ay ang grupong informal. Kabilang dito ang inyong mga barkada. At pang-apat ay ang unit. Kabilang naman dito ang team ng basketball, organisasyon ng mga mag-aaral sa paaralan at marami pang iba. Sa madaling sabi, kapag sinabi nating lingwistikong komunidad, ito yung mga grupo o merong tiyak na grupo, tiyak na pangkat na gumagamit ng kanilang sariling tiyak na wika. Gaya na lamang sa una, sektor ng mga manggagawa, halimbawa na lamang ang mga driver. Sa mga driver ng FX, kung kayo'y nakasakay na sa FX, hindi ba meron kayong naririnig na meron silang parang sariling ginagamit na mga salita na sila lang yung nakakaintindi, lalo na yung kapag nasa radyo, meron silang mga sariling salita na ginagamit na mga driver lang ng FX yung gumagamit. Pangalawa, grupong formal gaya ng Bible study. Halimbawa, yung mga Christian na merong mga cell group, hindi ba? Siyempre, iba-iba naman tayo ng relihiyon. Ngayon, bawat relihiyon na merong mga Bible study na ginaganap, mga Bible study group na kinabibilangan, meron silang kanya-kanyang ginagamit na mga salita na kanilang ginagamit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Halimbawa, sa mga Christian, meron silang tinatawag na cell group. Ngayon,
Yung mga Katoliko, hindi naman ganun yung tawag nila sa Bible study group nila. Pangatlo, grupong informal. Ito, pamilyar kayo dito, hindi ba? Halimbawa na lamang, sa sarili nyong barkada, meron kayong mga ginagamit na salita na kayo-kayo lang yung nakakaintindi, na kayo-kayo lang yung nakakaalam at kayo-kayo lang din yung gumawa. Halimbawa na lang kapag gumagamit kayo ng mga codename para sa mga taong inyong pinag-uusapan, o hindi naman kaya gumagamit kayo ng mga binabaligtad-baligtad yung mga salita o gumagamit kayo ng mga salita na ina-associate nyo tungkol dun sa inyong pinag-uusapan na paksa o tao. Pang-apat, unit. Pag sinabi nating unit, ito yung mga parang formal na organisasyon na kinabibilangan ng mga tao. Halimbawa na lang, yung organisasyon na mag-aaral sa paaralan at yung team ng basketball. Sa isang team ng basketball, yung mga manlalaro doon o yung mga player doon ay mayroong mga ginagamit na salita na sila-sila lang yung nakakaintindi. Kapag narinig yun ng isang tao na hindi naman kabilang sa isang team ng basketball o hindi naman pamilyar sa mga terminong ginagamit sa basketball, hindi nila ito maiintindihan. Kung merong tinatawag na linguistikong komunidad, meron ding tinatawag na multikultural na komunidad. Ito ay kabaliktaran lamang ng linguistikong komunidad. Kung sa linguistikong komunidad, ang iisang tiyak na pangkat ay gumagamit ng iisang tiyak na wika, sa multikultural na komunidad naman, ang tunguhin nito ay pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Hindi kaisahan kundi pagkakaisa dahil sa iba't ibang salik, anyo, kinapopookan, pananaw at marami pang iba ang pinanggagalingan ng individual. Pangatlo, sa usapin ng wika, nagiging iba-iba, samut-sari o marami ang mga wika dahil sa multikultural nating katangian, identidad at pinagmulan. Diyan na pumapasok yung salitang heterogeneous. At sa multikultural na komunidad, multilingual ang mga kasapi nito. Ang ugnayang nabubuo ay naghahangad ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Madali lamang mauri ang pagkakaiba ng multikultural na komunidad at lingwistikong komunidad. Kapag sinabi nating lingwistikong komunidad, ito ay homogeneous, ibig sabihin ito ay gumagamit lamang ng iisang anyo, iisang uri o variety ng wika. Kapag sinabi nating multikultural na komunidad, ibig sabihin ito ay bukas sa iba't ibang mga individual. At kapag ang isang komunidad ay bukas sa iba't ibang individual, ito ay nangangahulugan na bukas din ito o tumatanggap din ito ng iba't ibang uri ng wika. Naniniwala ang mga kabilang sa multikultural na komunidad na hindi hadlang ang pagkakaiba-iba ng mga individual, lalong-lalo na ang pagkakaiba-iba ng mga wika upang masabi na ang isang komunidad ay nagkakaisa. Narito ang ilang mga halimbawa ng multikultural na komunidad. Una ay ang internasyonal. Ang mga organisasyon na gaya ng United Nations at UNICEF ay isang malaking organisasyon na kinabibilangan ng iba't ibang mga bansa sa mundo. At kapag ang isang organisasyon ay kinabibilangan ng iba't ibang mga bansa, ito ay nangangahulugan din na ito ay kinabibilangan ng iba't ibang mga mamamayan na gumagamit ng kanilang mga sariling wika. Pangalawa ay ang regional. Kapag sinabi nating regional, ito yung mga organisasyon o mga pangkat na nakapokus lamang sa kanilang kinabibilangang rehiyon o kontinente, kagaya na lamang ng European Union at ASEAN. Siyempre, kapag sinabi nating European Union, hindi na dito kabilang yung mga bansa sa Amerika o bansa sa South Africa. Ang mga kabilang lamang dito ay ang mga bansa sa Europa. Gayon din sa ASEAN, kung saan ang kabilang lamang sa organisasyon na ito ay ang mga bansang nasa Asia or Southeast Asia. Pangatlo ay ang pambansa. Mga bansa at estado na may iba't ibang etnolinguistikong pangkat tulad ng Pilipinas, Indonesia, Japan at iba pa. At pang-apat ay ang organisasyonal. Narito naman yung mga
organisasyon na gaya ng Microsoft, Google, Nestle at iba pa. Talakayin naman natin ang sosyolek, idiolek, dialektiko at rehistro. Unahin natin ang sosyolek. Kapag sinabi natin sosyolek, ito ang uri ng wika na nililikha at ginagamit ng isang pangkat o uring panlipunan. Isang halimbawa nito ang Jejemon na pinauso at ginamit ng isang sangay ng lipunan natin na nakaugat sa kulturang popular ng kabataang gumagamit ng text messaging sa kanilang komunikasyon. Narito ang ilang mga halimbawa ng sosyolek. Repa Pips, ala na akong datong Pare, wala na akong pera, yun ang ibig sabihin nito. Oh my God, it's so mainit naman dito. Ibig sabihin nito, naku, ang init naman dito. Pangatlo, face lock girlash mo. Ang ibig sabihin naman nito ay walang muka o itsura ang girlfriend mo o kaya ay pangit ng girlfriend mo. Pang-apat, sige ka, jujumbagin kita. Ang ibig sabihin naman nito ay sige ka, bubugbugin kita. At panglima, may amats na ako, tol. Ibig sabihin naman nito ay may tama na ako, kaibigan o kapatid, o kaya ay lasing na ako, kaibigan o kapatid. Kapag sinabi nating sosyolek, ito yung siyang nagsasaad ng pagkakaiba-iba ng paggamit ng wika ng mga tao na nakapaloob o kabilang sa isang antas ng lipunan o sa isang grupo na kanyang kinabibilangan. Halimbawa, ang mga pangkat ng mga bakla na gumawa ng kanilang sariling wika na tinatawag na Bekimon o kaya naman ang mga kabataan na mayroon ding iba't ibang mga wika na kanilang mga ginagamit gaya ng Taglish o Konyo. At syempre, nandyan din yung mga Jejemon kung saan sila ay gumawa ng kanilang sariling pamamaraan ng pagpapahayag nila ng kanilang damdamin sa pamamagitan ng paggamit ng text messaging. Pangalawa ay ang idiolek. Ang idiolek naman ay ang natatangit, espesipikong paraan ng pagsasalita ng isang tao. Sa pamamagitan nito ay kung minsan nakikilala natin o nagiging marka ito ng pagkakakilanlan ng isang tao. Siyempre, meron ilan sa atin na merong sariling pamamaraan o kakaibang pamamaraan ng pagsasalita. Ito man ay sa kanilang sariling tono o sariling pagbigkas, gaya na lamang ni Chris Aquino. At pangalawa ay si Noli de Castro, kung saan siya ay sumikat sa kanyang tanyag na pahayag na magandang gabi bayan. Pangatlo ay si Mike Enriquez, kung saan siya naman ay sumikat sa kanyang tanyag na pahayag na hindi ka namin tatantanan. Pang-apat ay si Arnold Clavio, na sumikat naman sa kanyang pahayag na itong iyong igan. Pang-lima ay si Ted Filon, na sumikat naman sa kanyang pahayag na hoy gising. At si Kim Atienza, na sikat sa pahayag niya na ang buhay ay weather-weather lang. At si Douglas MacArthur, na sikat naman sa kanyang pahayag na I shall return. At ang ating presidente na si Duterte, na sikat naman sa kanyang laging pagsasalita ng hindi kaaya-ayang mga salita. Pangatlo ay ang dialekto. Pag sinabi nating dialekto, ito ay ang uri ng pangunahing wika na nababago o nagbabago o nagiging natatangi dahil ginagamit ito ng mga taong nasa ibang rehiyon o lokasyon. Halimbawa ay ang Tagalog na nanganak ng uri o variety tulad ng Tagalog Batangas, Tagalog Cavite, Tagalog Maynila at iba pa. Panghuli ay ang rehistro. Kapag sinabi nating rehistro, ito ay ang uri ng wika na nakabatay sa profesional o panlarangang basihan. Sa iba't ibang disiplina may angkop na pananalita at espesyalisadong terminong dapat gamitin na partikular sa larangan. Halimbawa, iba ang wika ng mga inhinyero at iba rin ang wika ng mga abogado at nasa hukuman. Iba rin ang wika ng mga eksperto sa iba't ibang larangan. Pag sinabi nating rehistro, ito ay may kinalaman na sa iba't ibang propesyon o trabaho ng isang tao kung saan meron silang mga ginagamit na kanilang partikular na termino na ginagamit lang nila sa kanilang sariling larangan. Halimbawa, ang mga abogado ay hindi alam ang mga terminong ginagamit ng isang guro, gaya na lamang ng
LP o kaya naman ng module. Samantala, ang mga guro naman ay hindi rin alam ang mga terminong ginagamit ng mga abogado, lalong-lalo na kapag sila ay nasa hukuman. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Ang mga abogado ay gumagamit ng mga terminong justice, court at hearing. Samantalang ang mga teacher ay gumagamit ng mga terminong chalk, lesson plan at class.